Hello, magandang araw sa itong lahat. Ito po ang inyong kaibigan si Don Pipot. Kumusta kayong lahat? Paki-subscribe po ninyo, share and like po ang ating video for today. Hello sa mga kaibigan natin sa Bisaya. Welcome po kayo dito sa ating usapang artista at chika at ang mga balitang pampolitika at iba pa. Mga kaibigan, meron po tayong natuklasan. Disclaimer lang po, ito po ay atin pong natuklasan sa investigation ng Senado. Alam niyo po ba na ito palang charity sweepstake or itong loto na tinatawag ay isang napaka controversial ngayon dahil itong naturang loto, kung naalala niyo po nung umabot na po ng 168 million ang pot money ng naturang 658, mga kaibigan. Nagkaroon po ng investigation sa Senado sa pamagitan ni Coco Pimentel at ni Senator Raffy Tulfo. Alam niyo po ba, my goodness, mga kaibigan at mga kaputput, no? At my God, mga guys, alam niyo po ba kung ano ang natuklasan nila sa naturang nanalo ng 168 million? Ito po ay legit na napanood po natin sa investigation ng Senado. Hindi po natin alam kung ano na po ang resulta nito o kung ano po ang gagawin nila tungkol dito, sapagkat napatunayan po nila, mga kaibigan, na ito palang nanalo, my goodness, ito palang nanalo ng 168 million, guys, ay kaibigan at katrupa pala nitong leader or ang tawag ba dito, president ng PCSO. Papangalan ba natin o kayo na ang magpapangalan, mga kaibigan? Itong si Robles ay inimbestigahan po ito sa Senado, at ito po ang mga eksena ng pag-imbestigar sa Senado. At tinanong po ni Raffy Tulfo at hiningi po ang katauhan nitong nanalo ng charity ng 658, yung umabot na ng 168 million, mga kaibigan, mga ka-guys. At ito pala, guys, ay kaibigan daw pala, katrupa nila ng mga taga Loto, mga taga PCSO. Kaya, mga guys, mga kaibigan, hindi na ako tataya dyan sa Loto. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong tumaya, no po. Kasi naman, sabi nila, kapag tumaya ka, may kawang gawa ka na nagawa dyan kapag nagtaya ka. Pero pag ganito, mga kaibigan, na lukuhan, na sasabihin nila na may nanalo, pero imposible kasi, mga kaibigan, bakit iisa lang ang nanalo? At ito po ay
natuklasan ng ating mga butihing senador na nag-imbestiga sa Senado, ito palang nanalo ng charity sweepstake ng 658 ay katrupa po ni Robles, no? At yan po ay hindi ito fake news, at ito po ay talagang napatunayan ng Senado na ang nanalo pala sa 158 or 658 ay katrupa lang. So mga kaibigan, ano ang magiging desisyon ninyo tungkol dito? Comment po ninyo kung ano po ang inyong i-comment tungkol dito sa charity sweepstake na akala natin pag may nanalo ay totoong nanalo, yung pala mga katrupa-trupa lang nila, no? Kaya mga kaibigan, ito po ay isang malaking controversial ngayon dahil napatunayan po ng Senado na tampered po pala yung mga, or edited lang pala yung mga sinasabing mga picture na nanalo, pero sa totoo pala mga kaibigan ay mga katrupa lang po pala ng mga taga PCSO ang nanalo sa naturang papremyo. So nasana po ang pera. So, siyempre, pagpaparty-partihan nila yon, na disclaimer lang saan pupunta yon? Siyempre, maghahati-hati sila din sa kaibigan nilang nanalo, no? Baka sa buong sa constituent or sa buong sa buong larangan ng PCSO ay napasok na kayo ng mga sindikato. Ano ha? Baka may mga sindikato na dyan. Kaya hindi nyo na ako mapapataya dyan sa sinasabi ninyong luto-luto. Talagang luto pala yan, ha? Kaya mga kaibigan, kayo po ang magdesisyon sa inyong sarili. I-comment po ninyo ang inyong mga komentary kung ano po ang inyong maging komentaryo tungkol sa investigation ng Senado sa Loto. At ngayon po, nung nakaraan may nanalo na naman po ng sa 645. Yun po ay napakalaking halaga din, na halos 100 millions daw din po yun. So ganun pa rin, baka kaibigan pa rin ng mga taga PCSO. Disclaimer lang po, nagtatanong lang po, bayan, hindi umano. Kasi ito po ang lumabas na resulta ng mga tauhan sa Senado, ng mga senador natin, na totoo daw pala mga guys, na tampered pala itong mga taong sinasabing nanalo ay hindi naman pala totoo. Kaya ano po ang aksyon ng Senado tungkol dito? Aantayin na lang natin kung ano po ang maging sagot ng Senado, or ano ang aksyon ng Senado tungkol dito sa investigasyon na ginawa nila, na ito palang Senado, ito palang sa Loto ay luto-luto na, ha? Kaya tama na po. Wag naman po sanang gawin ninyong pira-pirahan na lang ang Loto, yung sa charity sweepstake natin, no? Totoong maraming nakikinabang dyan sa ating sweepstakes dahil nakukuha po dyan, may mga tulong. Pero wag naman po ninyong baboyin ang PCSO, mga kababayan dyan, sa mga namumuno dyan, na talagang pinipirahan ninyo, ginagawa ninyong pirahan ang Loto.
Kaya minsan may humihingi ng tulong dyan sa luto, dyan sa charity sweepstake. Aba, ilang bisis kang pabalik-balik dyan, minsan bibigyan ka lang ng 3,000, hindi mo pa matatanggap yung 3,000. Kailangan may mga papel ka at ibibigay doon sa kung saan mo babayaran, ibibigay nila doon, hindi mo talaga matatanggap. Kasi yung pinsan ko minsan ay humingi din dyan ng tulong sa PCSO, pero napakaliit lang ng mga tulong. So, ang laki-laki ng inyong mga premyo dyan sa mga bugos na mga kunyari nananalo, pero pala mga katrupa lang ninyo na pagpaparte-partihin ninyo. Sana i-check ng Senado yan, yung mga account ng mga yan, titingnan para makita kung gaano ang tawag niyan, i-check ng mga money sa money laundering. Baka sobra-sobra na yung mga pira niya, mga taong yan, pinagpaparte-parte na lang yan, ang mga nananalo, mga papremyo dyan sa loto. Ay nako, ano na kaya ang nangyari dito sa ating luto. Kaya wag naman sanang magpatuloy yan na may mga ganyan, at panawagan natin sa ating Senado, sa ating Kongreso na gumawa na kayo ng batas na yung mga papremyuhan, wag nang lumagpas sa mga milyon, mga 100 milyon. Magkaroon sana ng pamantayan, yung limit lang ng inyong papremyo. Halimbawa, umabot na po ng hanggang 150 million, hanggang dyan lang. Sana may mga kongresista o senador na hindi na dapat labisan ng ganyang kalaki ang papremyo. Kapag lumagpas na po na wala pang nananalo, lumagpas na sa 150 million na wala pang mananalo, ang premyo po sana ay mapunta sa charity at upang magamit na ng mga taong nangangailangan at gamitin na sa mga taong nangangailangan na Pilipino para maibalik doon. Ang akin pong suggestion dyan ay wag na po ninyong mayroon pong limit sa papremyo. Wag na pong umabot ng mga 160, 200 million. Limitan po ninyo ang inyong papremyo dyan hanggang 150 million. Tama na po, wag nang lumagpas, sapagkat hindi na rin po kapanipaniwala kung lumagpas na po ang inyong papremyo. At sana pag may batas tayo na pag lumagpas na po sa 150 million ang papremyo na hindi pa napapanalunan, ay magkakaroon na po ng tawag niyan, ihuhulog na po sa pundo ng bayan at babalik muli sa pinaka-basic na papremyo. At yung perang yun ay ibigay na po doon sa mga tao na nangangailangan, lalo na may mga sakit, para naman mapakinabangan, at hindi katulad ngayon mga kaibigan na pinakinabangan lang ng iilan dyan sa mga taga PCSO. Sana po magkaroon ng senador or kongresista na ganun po ang gagawin. Gagawa po ng batas na hindi na po labisan ang papremyo, hindi na po lalabis sa 150 million ang papremyo. Kapag lumagpas po sana ng 150 million, ay ipunta na po sa pundo ng PCSO upang magamit po ng mga tao na nangangailangan sa charity. Sana po naintindihan ninyo. At yung mga sana magkaroon ng balasan dyan. Palitan na po ninyo yung mga leaders
naku, na parang napasukan na yata ng sindikato dyan ng mga kurap. Bakit ganon? Mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sana bigyan ninyo ng pansin yan, na nakikinabang lang ay iilan. Sana po ay mapakinggan ng taong bayan ang inyong mga ginawa. So mga kaibabayan, kayo na po ang bahala kung kayo pa ba ay tataya sa luto o hindi na. Pero para sa akin, ayoko na pong tumaya sapagkat napakabalasubas po nitong nangyayari at tarantaduhan na lang po dyan sa PCSO pala niyan. At napatunayan po ng mga senador sa investigasyon na trupa-trupa lang pala ang nananalo dyan. Trupa-trupa lang pala. So mga kaibigan, sumain niyo po ang ating chika ngayong araw. Paki-share, like, and subscribe po ang ating YouTube channel. Don't Pipot Sinabi po. At huwag po naman niyong kalimutan kapag nanood po kayo sa ating YouTube channel, please panoorin po ninyo. Huwag po ninyong i-skip ang mga advertise dito. Thank you po. Maraming salamat po inyong kaibigan, si Don Pipot, na nagsasabing maging matalino, maging wise tayo at alamin ang katotohanan sa mga balitang inyong narinig. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye na po. Thank you.